Siyempre, narito ang isang maikling kwento sa Tagalog. Ang lihim ng lumang bahay. Sa isang maliit na bayan sa hilaga ng Pilipinas, may isang lumang bahay na tinatawag ng mga tao na bahay ni Lolo Ernesto. Isa itong malaki at luma na bahay na may malalaking bintana at matataas na kisame. Matagal nang hindi ginagamit ang bahay at madalas na iniwasan ng mga tao dahil sa mga kwentong naglalaman ng kababalaghan. Ngunit isang araw, nagpasya si Mia, isang batang estudyante, na tuklasin ang bahay. Minsan ay narinig niya ang mga kwento tungkol sa nakatagong lihim ng lumang bahay at puno siya ng kuryosidad. Dahil sa tapang at determinasyon, isang hapon, pumasok si Mia sa loob ng bahay. Ang mga sahig ay mabigat at tila may lumang alikabok, ngunit hindi ito nagpatinag sa kanya. Sa paglalakad niya sa loob, napansin niya ang isang lumang aparador sa isang sulok ng kwarto. Agad na niyang binuksan ito at doon ay nakatagpo siya ng isang luma at maalikabok na kahon. Dahan-dahang binuksan ni Mia ang kahon at nakita ang mga lumang larawan, sulat at mga sinaunang kagamitan. Isa-isa niyang tinignan ang mga iyon hanggang sa mapansin niya ang isang lihim na nakatago sa ilalim ng lahat ng bagay. Ang liham ay nakasulat sa isang maayos na sulat kamay at tila naglalaman ng mahalagang mensahe. Sa pagbasa niya ng liham, napag-alaman niyang ito ay isang mensahe mula sa Lolo Ernesto para sa kanyang pamilya. Ang liham ay nagsasalaysay ng kanyang pagmamalaki sa kanyang pamilya at ang mga pangarap niyang magtagumpay ang kanyang mga anak at apo. Ipinahayag din nito ang kanyang pagnanais na ang bahay ay maging lugar ng kasiyahan at hindi takot. Nag-iwan siya ng mga tagubilin kung paano maaaring ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Sa halip na takutin, ang liham ay nagbigay ng inspirasyon kay Mia. Bumalik siya sa bayan at ibinahagi ang kanyang natuklasan. Ang mga tao sa bayan na dati takot sa lumang bahay ay nagpasya na muling buhayin ito at gawing isang lugar ng komunidad para sa lahat. Sa ganitong paraan, ang lumang bahay na tila may malungkot na kasaysayan ay naging simbolo ng pagkakaisa at pag-asa. At si Mia, na may tapang at pusong naghanap ng katotohanan, ay naging bahagi ng isang magandang pagbabago sa kanilang bayan.